Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Father God, for a new day. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your faithfulness. Another day to serve you. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live. Tuto tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang Team Jesus School of Faith. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for a new day. King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Hesus, sa panibagong umaga. Kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming parangalan. Lord Jesus, maraming salamat po sa iyong kaputihan. Hallelujah. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, welcome dito sa ating live School of Faith. Hallelujah. It's Thursday morning here. Houston, Texas. Thank you. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Another day to serve you. Ang ating batayan, ang ating pananampalataya. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, lead me in every step of the way. Lead me of the way for the glory of God Almighty. Almighty. Lahat ay aking ibig. Ayan, welcome dito sa ating live. Dali lang at ayusin natin ang ating Biblia. Ngayon ay Thursday morning dito sa Houston, Texas, February 6, 2025. Salamat sa Diyos at tayo ay muling nagising. Welcome dito sa ating live. Si Tita Bets ay fresh from the bed.
Fresh from the bed si Tita Bets. Praise God. Sa mabuting pangangatawan, ligtas, no? Sa anumang kapahamakan, hallelujah. At panibagong taon na naman na ako ay makapagsilbi sa ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. So magpuri tayo sa Diyos. Puri tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus! Hallelujah! Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aming ibibigay para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na siyang tagapagligtas na amin. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat. Dahil sa iyong gabay ay andito pa rin kami. Andito pa rin kami naka-live on air sa buong sulok ng daigdig para ikaw ay itaas, Panginoong Diyos Ama. Panginoong Jesucristo,
Banal na Espiritu, o hallelujah, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa bawat araw na kami ay gising, ang aming mga isipan, ang aming mga puso ay aming ini-intune sa presensya mo, Banal na Espiritu. O hallelujah. Hallelujah! Thank you for everything. Thank you sa lahat ng provision. Thank you sa lahat ng pagsubok sa buhay. Sapagkat mas lalo naming nararamdaman, mas lalo naming nararanasan ang iyong presensya, Banal na Espiritu. Ang presensya mo, Lord Jesus, na nandiyan ka sa ang iyong pangako that you will never leave us nor forsake us. And you will be with us till the end of time. Nararanasan namin yan sa araw-araw ng buhay namin. Sa araw-araw na kami ay humaharap sa aming mga pagsubok sa buhay. Nandiyan ang iyong Banal na Espiritu na siyang aming gabay. Maraming salamat po. Sa lahat ng aming mga pagsubok, maraming salamat dahil ito'y nagpapatatag. At mas lalo naming kinikilala na wala kaming magagawa kung wala ka. Na kailangan ka namin, Panginoong Jesucristo, na ikaw ang totoong parasan, na ikaw ang totoong puno at kami ay mga sanga lamang at wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa sanga. Maraming salamat po sa iyong Banal na Espiritu na nagtuturo sa amin kung anong dapat namin gawin. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po. Humihingi kami ng kapatawaran sa anong mga nagawang kasalanan. Sa isipan, sa aming mga bibig, sa mga salita namin, sa aming mga kilos, maging sa aming mga nararamdaman. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus. Patawarin mo kami. Patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso. We also release forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Lord. Katagpuan mo po sila. Patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa. Dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon Jesus. Tulungan mo sila, Lord. Katagpuan mo po sila. Itibigay mo ang iyong kaawaan, Lord Jesus. Kung makilala ka nila ng lubusan at maging kapakipakinabang din sila sa iyong kaharian. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands,
drawing me closer to you. I feel your power and mood. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo. Sa oras na ito, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Jesucristo, na hindi po ako ang makikita, kundi ang iyong kaawaan, ang kagalingan, ang pagmamahal, ang kaawaan ng Diyos Ama. Holy Spirit, sabi mo po, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, kinikilala namin ang iyong presensya sa oras na ito. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang iyong boses upang mas lalo pa naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. Lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik namin sa iyo, Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Welcome dito sa ating live. Ayan. So Sharon, ang ating early birds ay yung mula sa simula hanggang sa matapos ang ating prayer. Yan ang ating early birds siya, no? So mula sa umpisa hanggang sa matapos ang ating live, ang ating ano ba to, ang ating prayer request o prayer, opening prayer, yan ang mga more early birds. So iba naman ang attendance natin siya doon sa yung mga dito tayo, yung mga nandito na mga attendees. Ayan. At iba rin yung nag-share sila ng kanilang reflection. Kasi maaring wala sila dito sa ating live, pero pagkatapos nag-replay sila at nag-share sila ng kanilang reflection. So ibang love gift yan. Tapos yung sa YouTube, ayan, iba rin. So sa YouTube, dito sa Early Birds, tapos ang live attendees, nag-share ng reflection. So yun na siya, no? Tama na ba yun siya? O 4 siya, no? O kaya isa pa siya yung, paano ba yun siya malalaman? Yung sharer siya, sharer. So 5 lahat siya, 5? No, 5, tag 10 pesos. Buong buwan. So mayroon kayong ilan? Kung kompleto kayo, ilan? 270. 270 times 5. Diba kasi 5? O mayroon kang 1,350. Hindi pa kasama yung bonus. O diba? Hallelujah. Thank you for all provisions, Lord. Yun ba yun siya? Nahiwalay mo ba yun siya? Yung early birds, tapos yung attendees, kasi yung iba ay nandito pero hindi na sila naka-join ng kompleto. Tapos yung mga sharer, di ba? Praise God. May kulang. Niwan ko siya. Ang sayo rata doon ay sharer with reflection. Yan, sharer with reflection. Sharer with reflection ang nandoon sa'yo siya. Kulang siguro siya. Ibahin mo yung sharer, di ba? Sabi mo yung sharer ay malalaman natin yan dyan mismo sa kung may badge sila. So sila ay mga sharer, di ba? Pero maaring wala man sila dito sa ating live, so hindi sila sharer. Pero nag-share sila ng kanilang reflection. Attendees, wala. Ang attendees, wala daw ang attendees. Okay. So, ano yun? Attendees lang siya. No, yung mga early birds until the end siguro siya. Ano ba yun? Sige, i-pray natin yun siya. Para
malaman natin. Dapat maging maaga. Ganun yung ano natin, no? Yung maging maaga sila, no? Okay, so dito tayo sa ating Bible study. Kahapon, nasa ano ba tayo? 4, 5. So, pinaalalahanan tayo sa ating sa banal na espiritu na huwag tayong humato sa ating kapwa. Sa halip ay atin silang ipagdasal, no? At huwag natin silang husgahan ayon sa anumang kanilang mga kinakain, practices nila, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang pwedeng humusga sa kanila. Okay. So, dito na tayo sa Romans 15 na tayo. Romans 15 na tayo. Ngayon ay February 6, 2025, Thursday morning sa Houston, Texas. Okay. Sa Roma 15. So, anong sinasabi dito sa Roma 15? Roma 15. Roma 15. 1, 2, 6. Oh, ito lang muna ang ating bigyan ng pansin. 2, 6, 25. Okay. Mamuhay tayo para sa ikabubuti ng iba. So, dito tayo, mamuhay tayo para sa ikabubuti ng iba. 15 verses 1 to 6. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. 2. Kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Maging 3. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan nasaktan din ako sa mga pang-iinsultong ginawa sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noon, no? Noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan lang muna tayo mga ka-Team Jesus. Salamat Holy Spirit sa iyong mga salita at gabayan mo po kami na mabuksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso, kung anumang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito para sa kapurihan ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Okay. So, ayan. Siya, pakitotal na lang yung ano siya, no? Pakitotal siya. Pakitotal yung ano doon para makuha natin ang love gift at ating mapadala siya. At mayroon pa siya, sino-sino ba doon sa ating ano siya, sino-sino doon sa ating group chat siya ang palaging present doon siya, araw-araw ay nagjo-join doon, nagpapasalamat sa Diyos sa bawat araw, pagising at pagtulog. Sino-sino ang mga nandoon siya? Kasi nakikita ko doon, ano lang siya, parang 6, may 6, minsan may 5. So, paano ba natin ma-check yun siya? Para mabigyan kayo ng love gift siya sa inyong pagjo-join araw-araw. Pagbigyan nyo ng oras para sa pag-join doon sa ating group chat at pagpapasalamat sa Diyos. So, wag mo munang sabihin nyo sa kanila siya, wag muna silang mag-comment, wag muna silang mag-ano doon sa group chat. Dahil balikan mo siya, tingnan mo kung sino yung palaging present doon araw-araw na
nagpapasalamat sa kanilang pagising, nagpapasalamat sa kanilang na nakaraos sila sa buong araw na ito, Lunes, Martes, Miyerkules, sabi ng Holy Spirit, ay i-acknowledge mo sila at bigyan mo ng love gift. Kaya, yes, Lord. Kasi ang Diyos ang napupurihan yan kung tayo ay present sa ating group chat at nagpapasalamat tayo at pinagpipray natin yung mga kasama natin kung mayroon silang mga prayer request. So nararapat lang na bigyan natin sila sa month of January yung ang Team Jesus members na mayroong present palagi at palaging sumusuporta doon sa mga kapatid natin na nag-i-intercede sa kanilang mga prayer request. Okay, so wag muna kayong mag-comment doon sa ating group chat ha. Pag may mag-comment, invalid. So, Team Jesus members, so ngayong month of January siya, ay wala naman tayong birthday celebrator, yung spiritual birthday celebrator, wala sa month of January, no? Kaya tuloy-tuloy tayo. Okay, dito mamuhay tayo para sa ikabubuti ng iba. So, ngayon? Maikli lang itong mensahe na nais iparating ng banal na espiritu, subalit maaring tayong lahat nito ay sapul. Sapul tayo, sapul. Ano na naman tayo, rebuke na naman siguro tayo nito. Di ko alam kung anong mensahe ang nais na iparating ng banal na espiritu sa ating lahat. Okay? So, walang spiritual birthday celebrator dito sa atin sa Team Jesus members. Okay. So, yung mga hindi Team Jesus members at kumpleto sila siya ng attendance, nag-join sila. So, mayroon na silang possible na ma-qualify sa Team Jesus membership, no? 3 buwan man yon. So, January, February, March, God willing, complete attendance sila at pwede na silang i-welcome natin sila sa ating group chat. At maka-join na sila, no? Habang nandito sila sa School of Faith ng Team Jesus School of Faith. So, the month of January to December ay magkakaroon tayo ng graduation. Sino ang gagraduate sa 2025 Team Jesus School of Faith graduation from January to December 2025, the Lord willing. Okay, no? Sabi ni Sis Abigail ay rebuke Israel na naman tayo ngayon dahil sa pamagat pa lang. Para sa ikabubuti ng iba. Ayan, so pamagat pa lang ay nandito na ang rebuke. Yun na ang nagpapaalala sa atin, aray, ano ba to? Ano ang aking mga ginawa na maaring hindi ikinabubuti ng aking kapwa? Ayan. So sabi dito, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. We who are strong ought to bear with the feelings of the weak and not to please ourselves. Oh. Unang ano pa lang yan, unang verse pa lang yan. So pag-usapan natin yan na mga ka-Team Jesus. Ano ang sinasabi dito? By the way, maraming salamat sa lahat ng nagdasal, lahat ng nag-greet sa akin at gumawa ng mga magagandang clips dyan. Hindi ko pa na-respanan. No, maraming salamat sa inyong thoughtfulness. Maraming salamat sa inyong pag-share ng inyong reflections, pag-share ng inyong prayer and inyong ano ba tawag noon, mga clips, videos, ayan. So nakakuha kayo ng mga pictures ni Tita Vits doon, no? Siguro nagpili-pili kayo doon ano ang mga kukunin ko. At nakagawa si Sharon ng sino pa yung nakagawa? Si Lisa ba yun? Sis Doreen. Oh, yeah, no? Salamat sa inyong mga thoughtfulness dyan. God bless everyone. So wala tayong paghahanda, walang handaan na ginawa, kundi lang tayo,
offering ang ginagawa natin. Kaya kung sa halip na ano ba yun? Magpakain tayo na kung ano-ano, wala tayong pakain. So yung Team Jesus members, yun ang bigyan natin ng love gift sa kanilang katapatan, sa pag-spend ng time doon sa ating group chat, pagpipray, pagpapasalamat sa Diyos sa araw-araw na sila ay nagising mula sa January 1 hanggang sa January 31. Okay, so dito tayo, tayo daw na malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. So ano ba ang ibig sabihin niyan, mga ka-Team Jesus? Bilang mga Kristiyano, hindi lahat ng mga Kristiyano ay pare-pareho ang ating antas sa ating pananampalataya. Kaya nga, sa pagiging Kristiyano, mayroong sinasabi natin, di ba yung kagaya ng isang bata ba? Ang isang bata, gawin nating illustration, yung isang bata, no? Ang isang bata, nung siya ay dito pa lang sa sinapupunan ng isang ina, very dependent yung fetus na yan, no? Sa kanyang ina. Kung ano ang kinakain ng kanyang ina, yun din ang kanyang nakakain. So, even before conception pa lang, nandoon na yung proseso ng pagbuo. Ngayon, nang nailabas na yung batang yan, ayun na siya, naging baby na siya, neophyte. Hindi naman natin yan pinapakain ng pagkanin kaagad, hindi natin yan pinapakain ng solid food, hindi yan natin pinapakain ng manok, isda, karne. No? Kasi nga, kung ano man ang kinain ng nanay doon sa loob ng tiyan pa ng baby na yan, hindi man yan yung kung anong kinain ng nanay, yun din. Dinadigest pa yan dinadigest. At kung ano man yung nutrients at vitamins na kinain ng nanay doon sa mga pagkain niya, yun ang maibibigay doon sa placenta. At yung placenta, yun ang nagdi-distribute ng pagkain ng baby. Yung placenta. Yun ang source ng pagkain ng baby para ma-nourish siya sa loob ng tiyan. At paglabas niya ay ang pinapakain natin sa baby ay yung milk. Water, pinapainom ng tubig, tapos milk, liquid, sapagkat yun lang din ang kanilang nakasanayan sa loob ng tiyan. Liquid lang yun ang dumadaloy sa kanilang mga nerves hanggang sila ay mabuo. So, unti-unti, habang sila ay lumalaki, tumutubo, di ba no? Dumadaan din sila ng mga pagsubok sa buhay. Kagaya ng yung nilalagnat, sinisinat, inuubo, sinisipon, nagtatae, no? So yun ang diyan na unti-unti, kagaya ng isang baby, lumalaki siya habang inaalagaan siya ng kanyang mga magulang, ng kanyang pamilya. Unti-unti lumalakas siya, unti-unting mula sa pag yun ba yung baby, 'di ba? Mukulob lang na ng ganyan, no? Ganun lang ang kaya niyang igalaw. Tapos unti-unti ay nakakaupo na siya. Tapos unti-unti ay nakakagapang na siya. Tapos unti-unti ay pagdating ng isang taon ay nakakatayo na siya o nakakalakad na siya. At ang kanyang pagkain din mula sa pagiging milk na maaring ang expense ng milk niya ay marami, no? Nung siya baby pa lang, yung 0 month pa lang siya, from 0 to 6 months, ganon ang
number of cans ng baby milk na nagagamit niya. Halimbawa, sa isang buwan ay maaring sabihin nating 4 na malalaking cans ng milk ang naiinom niya, nakukonsume niya, kasi puro liquid siya. Tapos, from 6 to 12 months, ay kumukunti na, no? Hindi na masyadong tubig na lang or water or liquid na lang ang kanilang kinakain, kundi unti-unti ay pinapakain na ng mga magulang yun ng yung mga gulay, kagaya ng mga patatas, ng mga carrots, o kaya kung may sirilak, mga ganyan ba, ng mga pagkain. At yung lugaw, unti-unti nang natututo yung bata na kumain ng liquid, ng solid food, na dahan-dahan lang. Hanggang sa siya ay nag-1 taon, so nasanay na ang kanyang tiyan, na siya ay makakain ng solid food. Unti-unti, ini-introduce na ng mga magulang yung mga isda, yung karne, yung iba pang, yung manok, no, yung beef, at iba pang klaseng pagkain, hanggang sa siya ay tumubo na, lumakas ang katawan ng mga buto, no, naglalakad ng mag-isa, ganito, ganyan, no? Hanggang sa siya ay lumaki, nag-aral na, nag-elementary, nag-high school, nag-senior high, nag-college, hanggang siya ay makagraduate at siya ay maituring na adult o young adults. Ayan. Na kung saan maging independent na siya mula sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. So, ganun, no? Sa atin din, mga Kristiyano, nung nakilala natin si Panginoong Jesucristo, nung tayo ay isinilang, kagaya ng bata na isinilang, wala man niyang kamuwang-muwang, wala man niyang kaalam-alam sa nangyayari sa mundo. Kaya nga, hindi siya pwedeng i-baptize in water kung maliit pa yung bata. Bakit? Hindi niya alam kung magsabi ba siya ng yes or no. Naintindihan ba niya ang kanyang ginagawa? Hindi niya alam yun. Kaya nga, sa panahon nila ni Kristo, walang baptism, baby baptism sa panahon nila ni Kristo, dahil yun ang pakahulugan nun. Mayroong tinatawag na baby dedication, dahil yun din ang ginawa kay Christ. Dinidedicate si Christ doon sa templo. Nung siya ay malaki na, nung may alam na siya, yung makapag-desisyon na siya sa sarili niya, saka pa siya na-baptized. So bilang mga Kristiyano, ganon din ang ating gagawin. So nung tayo ay muling naisilang sa Espiritu, ang ating pananampalataya kay Kristo ay kaunti pa lang, kaya hindi tayo nakakakain ng mga solid food. So ano ba yung mga solid food? Ang mga solid foods, yan yung mga hard meat. Ang hard meat, yan yung mga rebuke, yan yung ang sakit-sakit ba tanggapin na ganito, hindi pa yun makakaya, hindi pa ma-digest ng isang baguhan na nananampalataya kay Kristo. Kaya ang kanilang kinakain, baby pa lang sila, kaya ang pinifeed sa kanila, ang ibinibigay sa kanila ay ang encouragement, ay yung pagbibigay sa kanila ng pag-asa, pag-i-encourage sa kanila na ituloy mo yan, continue lang. So, yan ang ginagawa ng mga spiritual parents. So, kung kayo halimbawa dito sa ating Team Jesus, dito sa ating Bible study, kung mayroon kayong mga invites, kayo ang itinuturing at hindi pa sila mga Kristiyano, halimbawa, no? Talagang wala sila, from scratch sila, wala. At sa pamamagitan ng buhay mo,
na ikaw ang nag-monitor sa kanila, ikaw ang nag-ano sa kanila, nag-encourage sa kanila, ikaw ang palaging nag-i-invite sa kanila, mag-Bible study na tayo. Anong kulang? Wala akong load. Sige, padalhan kita ng load para makarinig sa salita ng Diyos. You spend your money, you spend your time, your resources upang ma-encourage ang mga taong ito. Ikaw ang maituring nila na spiritual parents, spiritual mother, spiritual father. So, hindi mo sila binibitiwan. No? Hindi mo sila binibitiwan. Ikaw, na nasa pananampalataya, na maituring dito na malalakas sa pananampalataya, ay dapat na tumulong. Sa sarili ko, ako bilang mananampalataya, mayroon din akong sariling ini-encourage. Mayroon din akong mini-minister, sa opisina, sa aking pamilya, sa aking kaibigan, na nagsishare ako sa Word of God, doon sa Messenger, kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit. Dahil maaring, sa tingin ko, ako ay malakas. There are times na para sa atin, malakas tayo. Maaring mature Christians na tayo. So, na ibig sabihin nun, matagal na tayo sa ating pananampalataya at subok sa panahon na ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating paglakad sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kaya hindi agad-agad tayo mabubuwal sa anumang mga pagsubok sa buhay. So maaaring tayo yung mga malalakas. So anong gagawin natin sa mga mahihina? Sa mga baguhan? Hindi nila kayang i-digest o kaya tanggapin itong mga rebuke na ito na ibinigay ng Diyos kung sila'y mga baguhan pa. Para bang yung dahil ano ba naman yan? Ang sakit-sakit naman magsalita ng ano na yan, no? Parang hindi pa nila matanggap sapagkat nag-uumpisa pa nga sila, kaya nga yung sa simula pa lang ng ating ministry, no, ng ministry ng Diyos, meron tayong encouragement, meron tayong morning devotion. Sa buong taon ng 2024, meron tayong morning devotion na yun ba yung nag-i-encourage lang sa atin, nagpapaalala sa atin. Oh, ang sabi ng Diyos dito sa Romans, yan. So, anong sinasabi doon? Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, He will be with us, hindi niya tayo iiwanan. Mga ganun ba? Na mga short clips na nag-i-encourage sa tao. Dahil sila ay, ang sa kanila ay ano pa lang sila, no? Bata pa sila hindi pa nila maintindihan ang pakahulugan ng salita ng Diyos. Maliban na lamang kung kahit baguhan sila, ay consistent ang kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, consistent ang kanilang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuloy-tuloy, kaya unti-unti maaga silang mabilis ang kanilang pag-mature sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pero kapag baguhan sila at nakarinig sila ng mga ganito, ng hard meat, ang tawag natin ay hard meat, mahirap sa kanila ang tanggapin ang katotohanan, tanggapin ang rebuke na yan. Ay, ang sakit naman yan, ayoko niyan. Kaya, ayaw nang bumalik. Ayaw nang bumalik. Kaya nga, mayroong mga spiritual leaders, mayroong mga spiritual advisors, mayroong mga spiritual parents, kagaya ninyo, na sa tingin ng Diyos sa inyo, ay mature Christian na kayo, malalakas ang inyong mga pananampalataya. No? Malakas ang inyong pananampalataya. So yung inyong mga invites na wala na ngayon dito, obligasyon ninyo yan bilang mga spiritual parents na huwag silang sukuan.
na patuloy silang i-encourage. Sis, kumusta na sis? Anong problema mo sis? Bakit hindi ka na nag-join sa Bible study? Sis, mag-join tayo sis para mas makaano ka. Ay, kasi ayoko doon dahil ang sakit naman ng na yun, ng mga salita na yun, hindi ko mayo matanggap yung mga ganyan. So, ano ngayon ang gagawin mo? Dahil itong mga taong ito, sila ay mga baby pa. Kailangan nila ng tulong mo. Kung sa paningin mo, kung sa paningin mo ay ikaw ang matibay, ikaw ang malakas. Ikaw ang matatag. Anong sabi dito? Tulungan mo, tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya, no? Hindi lang yung sarili natin. In my own, basta ako, naka-join ako sa Bible study, basta ako nakarinig ako sa salita ng Diyos. Hay! Ang sarap ng salita ng Diyos. Tapos kung makapagsalita tayo doon sa ating kapwa, doon sa ganyan, ang akala natin kung ano yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, ano yung ating pananampalataya, ang iniisip natin, sila rin ay ganon din dapat. Hindi. Kaya nga, di ba, hindi natin pwedeng husgahan yung bawat isa na bakit nangyari sa kanila yan, na bakit kumakain sila ng ganito, bakit ito ang kanilang mga practices. Dahil sila rin ay namatay din si Panginoong Jesucristo nang dahil sa kanila. So, the world, mundo, namatay din. Kailangan na alagaan natin sila. Kailangan na i-encourage natin sila. Ito yung sinasabi dito, para sa ikabubuti ng iba. Diba? Hindi tayo nabubuhay sa sarili lamang natin. Tayo ay nabubuhay ng dahil kay Kristo. So, kailangan nating i-encourage itong mga baguhan. Wala namang time si Tita Bits na gawin yan. Dahil nga, dito ay nagtatrabaho man tayo man ang ginamit ng Diyos, to God be the glory, para sa ganoon, sabi niya, I will bless the works of your hands for my purpose and glory, for God's purpose, no? So, kaya pinagpapala niya kami, nagtatrabaho kami rito, nang sa ganoon, kung ano man yung mga blessings na binibigay ng Diyos, ito rin ay aming maipapadala dyan sa inyo, bilang mga love gifts, bilang mga rewards ninyo. So, ano ngayon ang papel na ginagampanan ninyo sa ministry ng Team Jesus? Kayo dapat ang mag-encourage, ang mag-invite ng mga bago, ng mga baguhan. Kayo dapat ang mag-spend kayo ng oras, mag-spend kayo ng pera, ng resources ninyo, sabihin nyo, Lord, I will give this money, 300 pesos, magpa-only load ako, or with internet na yan, ganyan, sa buong buwan, upang ang goal ko ngayon ay upang makapag-text ako doon sa aking mga kaibigan, makapag-chat ako doon sa aking mga pinsan, sa aking mga relatives, sa mga kadugo, and I will pray for them, I will share the goodness of God, I will share your love, your salvation. Ganyan ginagawa natin eh. We sacrifice for the sake of others. We sacrifice our time for the sake of others. No? So, iba-iba, tandaan natin, iba-iba tayo ng mga katawagan. We are one body in Christ, pero iba-iba tayo ng mga katawagan. Ano ang iyong katawagan? Hindi pwedeng hanggang tagapakinig ka lang. Kung matagal ka na sa ministry, ang ministry natin, ang ministry ng Diyos ng Team Jesus ay nag-umpisa ito kailan yun? 2022. September 2022, 2023, 2024. Diba? September 2023. September 2023 yata. September 2023. No?
2023, 24. O tama, kasi 3 years na siya eh. So 3 taon ka nang nandito sa ministry ng Team Jesus. Hanggang ngayon, ikaw ay tagapakinig pa lang. Wala kang na-invite, wala kang na-sharean sa salita ng Diyos, wala kang na-encourage. Anong papel mo? Anong papel mo sa ministry? Sa body of Christ? Yan ang tanong. Yan ang sinasabi dito, 3 taon ka na. Na ibig sabihin nun, hindi ka na baguhan sa salita ng Diyos. Hindi ka na bata. Sa makatuwid, may sarili ka ng isip, may sarili ka ng pananalita, tinanggap mo na si Kristo, nagpabaptismo ka na, you acknowledge the Holy Spirit, i-desire mo, kung nakabaptismo ka na ng water, i-desire mo sa sarili mo na, Holy Spirit, let your anointing be upon me, nang sa ganoon ay hindi ako mahiya na magbahagi sa iyong mga salita sa kahit na sino. Pag sinasabi ng Holy Spirit, you speak, magsalita ka. So mayroon tayong papel na ginagampanan sa bawat isa sa body of Christ. So kung kayo ay matured na kayo sa salita ng Diyos at alam ninyo na ikaw ay isang disipulo, alam mo na kailangan mong mangumbinsi, kailangan mong mag-share sa Word of God, mag-invite, at maging spiritual mother sa mga taong ito. No? Gawin natin yun. Kasi kami dito, we spend resources, we spend time, upang magampanan namin ang aming katawagan at ma-air out dito sa buong sulok ng daigdig ang salita ng Diyos. To God be the glory. Kung ano man ang mga pagpapala ng Panginoon, as the Holy Spirit leads, sabi niya, ito, bigyan mo ng mga love gift yung ganyan. Kasi nung sabi ko, Lord, paano ba magbigay ng love gift sa January, Lord? Anong paraan mo? Holy Spirit, lead me. O, sabi ko kay Sharon, ganito siya, ganyan. Tapos, nung nagbigay na si Sharon ng mga, ito auntie, ang mga early birds, mga ganyan. Lord, andito na ang mga binigay ni Sharon. Anong gagawin ko dito? O, sabi niya, itong 27, lagyan mo ng 0. So, itong 24, lagyan mo ng 0. So, itong 19, lagyan mo ng 0. So, 119 na. How about this? Itong mga early birds, anong gagawin natin dito? Yan, lagyan mo yan ng 0. Ang present, ang early birds from day 1 to day last, to 27 sila. Lagyan mo yan ng 0. Plus, lagyan mo ng dagdag na bonus, 100 yata. Magkano yon? Okay, Lord. Lagyan mo yan ng ganyan. Okay, Lord. Tapos, doon sa Team Jesus members, yung palaging nagpupuri sa akin doon sa umaga at gabi, tingnan nyo, ilista nyo yung palaging nagpupuri sa umaga at gabi, nag-spend ng time para magpasalamat sa akin doon. Sa umaga, pagising at pagbago sila matulog, nakarao sila sa araw-araw, o ganito, ganyan, tingnan mo. At bigyan ng love gift, yes, Lord. So, hindi namin iniisip yan na, yun, saan makahanap tayo ng pera dyan? Naabot na naman yan ng $500, $600. Saan nakahanap ng dyan, Lord? Wala. Ang sabi ko lang, yes, Lord. Kaya nung kanina, nung pagising ko, ang sabi ng Holy Spirit, i-post mo na yan. Nang sa ganun, maipadala na ang blessing. Maipadala na ang seeds. Padala na. Yes, Lord. Kaya pinost ko, anong gagawin dito? Ganyan, gawin mo yan. Okay, Lord. See? Ganyan ang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng mga resources na ibinigay ng Diyos sa atin dito, sa Amerika, maaring ito'y makapag-encourage sa inyo na makapagpapatuloy kayo sa pagpakikinig sa salita ng Diyos, magkaroon kayo ng load para maka-join kayo sa live, no? At makapag-reflection kayo, marinig ninyo ang salita ng Diyos. We already did our part.
ako gumigising ng maaga, nagpapasalamat sa Diyos, Lord, here I am, send me. Para sa ganoon, ay magamit ako ng Diyos bilang boses at marinig sa buong sulok ng daigdig. Nagbabayad tayo ng internet bawat buwan. Upang sa ganoon ay mayroon tayong internet connection, makapag-live tayo, to God be the glory. No? So, ano ngayon ang iyong katawagan? Hindi pwedeng hanggang tagapakinig lang tayo hanggang sa pagbalik ni Panginoong Hesukristo. No, we are not only hearers. We are doers of the Word of God. Ano ang sinasabi niya sa salita niya? Great Commission! Tandaan natin mga ka-Team Jesus, naalala ninyo yung fig tree? Na yung may-ari ng yung lupa, yung mga parabol? Yung may-ari ng lupa, naalala nyo yun, na kung saan ang ano diyan, yung nandoon ang isang fig tree, di ba? Yung ano na yun, yung hindi namumunga na fig tree. 3 taon na siya na hindi namumunga. No? At sabi ng may-ari, namasyal ang may-ari doon sa kanyang lupain, at sabi niya doon sa kanyang katiwala, itong ano na to, itong puno na ito, ang laki, ang lawak, kaya no, daming dahon. Pero wala man tong bunga, walang gamit to sa aking kaharian, useless to. Putulin ito. Oh. Pero anong sabi ng alipin? Huwag po. Bigyan natin ng chance. Bigyan pa natin ng 1 taon. I-nourish, i-cultivate, ganyan. Maglagyan ng fertilizer para magkabunga. No? Para magkabunga. Oh. Kung mananatili tayong tagapakinig lamang at wala tayong galaw, wala tayong nagiging bunga, anong gagawin? Putulin tayo mula sa totoong puno. Tandaan natin, tayo ay iniugnay lamang sa totoong puno, di ba? Tayo ay mga sanga na nang dahil sa pagiging suwail ng mga Israelite, ay ang mga hintil ay nabigyan ng pagkakataon upang maiugnay ang kanilang mga sarili kay Panginoong Kristo. Tayo yun. Pero hindi tayo doon na nakasteady lang tayo doon na parang walang nangyari sa atin. I'm a born-again Christian. Ang sarap makinig sa salita ng Diyos. Yes, ginagawa ko. Hindi ako ng kapwa ko, ganito, ganyan. Paano mo mapapatunayan na mahal mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, kung hindi mo sila babahaginan sa kaligtasan, kung hindi mo sila babahaginan sa kapayapaan at sa kagalakan na nararanasan mo nang dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo? So kung hindi tayo mamumunga, mga ka-Team Jesus, hindi tayo magmamature at mananatili pa rin tayong baby. Ang baby, yun yung matampuhin. Yun yung ilang taon na siya, ang edad na ay ganito na, pero matampuhin pa rin. Very sensitive. Hindi mapagsabihan. Hindi pwedeng ma-rebuke. Ang gusto lang palagi. Yun yung ginagawa ng mga prosperity preachers. No? Na hindi sila nagre-rebuke, hindi nila pinag-uusapan sa salita ng Diyos ang katotohanan, ang rebuke na ito dapat nang gawin natin, no? Ang palagi nilang sinasambit na yun ang gustong pakinggan ng kanilang mga listeners ay, the Lord loves you, the Lord's have mercy on you, the Lord forgive your sins, the Lord this one, the Lord will prosper you, the Lord will give you healing, the Lord, yun na lang palagi. Hindi nila ginagawa, hindi nila sinasabi, hindi nila tinuturo na kailangan tayong mag-repent. Kailangan tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga ginagawang kasalanan upang tayo ay pagpapalain ng Diyos. Upang ang
ating relasyon kay Panginoong Jesucristo ay maging matuwid sa harap ng Diyos Ama. Wala. O kagaya ngayon sa salita na ito, tulungan natin ang mga makihina ng mga pananampalataya, no? Hindi lamang ang sarili natin ang ating iisipin. Tingnan nyo, maging si Kristo. Dito tayo sa Romans 15, verse 3. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan. So, nasaktan din ako sa mga pang-i-insulting ginawa sa inyo. Maging si Panginoong Jesucristo. Hindi siya naging makasarili. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kapakanan nating lahat. Tinanggap niya ang lahat ng mga insulto, pag-BI sa kanya, ang sakit na pag-iinsulto sa kanyang pagiging Diyos para sa kapakanan ng mundo. So, paano natin maibahagi? Paano natin maipakita na tayo ay mga Kristiyano? Ano ang papel na ating na inyong ginagampanan sa ministry ng Diyos? Kailangan meron tayong papel. What is my role? Unang-una, lahat tayo ay mga evangelist. Lahat tayo ay mga preachers. So, anong gagawin natin? Ibahagi natin, Lord, ang perang ito, Lord, I will seed this, I will plant this for the life of this family. Lord, ang love gift na aking matatanggap, Lord, ibili ko ito ng load na buong buwan at ang aking target, Lord, Holy Spirit, ay makapagbahagi, makapag-text brigade ako diyan sa aking mga kaibigan, mga kakilala, mga ganyan, magugulat yung mga kakilala mo. Oh, may text si Gadet. May text, wow. May text niya. Tapos, maring humingi ka sa banal na espiritu. Sa araw na ito, ano ang mensahe? Alam mga dito sa Bible study natin, ano ang mensahe na iparating ng Diyos? At yun ang iyong i-message sa kanila, ayon sa Romans 13:13, nanyan, no? Nagpakamatay si Panginoong Jesucristo, alang-alang sa ating lahat. Ako ay iyong kaibigan, ako ay iyong kapatid, ako ay iyong pinsan. Pinagdadasal kita, pinagdadasal ko ang buong pamilya mo, na ang Diyos ang magpupuno sa anumang inyong mga pangangailangan dahil siya ang ating great provider. Kahit ganun lang ang text mo, kahit ganun lang ang chat mo, hindi mo alam na yung chat mong yan, yung message mong yan, ang gagamitin ng Holy Spirit upang mailigtas ang taong yan sa kapahamakan. Hindi tayo nabubuhay sa sarili lamang natin. May iba-iba tayong katawagan. Ang ginagawa nating modelo ay si Panginoong Jesucristo. Siya ang ating modelo. See? Maikli lang ang salita ng Diyos. Subalit mabigat. Dahil maaring lahat tayo ngayon ay tinuturuan ng Diyos. Anong gagawin natin doon sa mga kapatid natin na maaring naghihina sa kanilang pananampalataya? Na maaring nagbabackslide sa kanilang pananampalataya? Maaring dati, ikaw ay nagbackslide at mayroong isang kapatid na nag-encourage sa iyo, ituloy mo yung pananampalataya mo kay Kristo, ganyan. Ngayon na ikaw ay na-revive, siya naman ang na-backslide, so anong dapat mong gawin? Kalimutan mo ba sila? No. Kailangan natin silang balikan. Kailangan natin silang encourage.
Kung ikaw ang ginamit ng Diyos upang makilala nila si Panginoong Jesucristo, huwag mo silang bitawan. Patuloy ka na mag-encourage sa kanila. Patuloy ka na ipagdasal sila. Kasi sila ay mga bunga mo. So, diba, yung isang puno, kapag mayroon ng bulaklak, kapag mayroon ng maliliit na mga bunga, yung iba nga, binabalot nila para sa ganoon ay hindi kainin ng hayop, hindi kainin ng binabalot nila. No? Para buo, maayos ang bunga. So tayo din, na mga Kristiyano, na mas matatag ang ating pananampalataya kay Kristo, at nandoon ang conviction ng Holy Spirit sa iyo, ibahagi mo sa kapatid na ito. I-share mo sa kapatid na ito ang salita ko. Magbahagi ka sa kanya ng financial, magkaroon ka ng sacrificial offering. Magbahagi ka, magbigay ka ng ganito sa kanya. Na maaring sa pamamagitan niyan, paano niya makilala si Kristo kung walang nag-care sa kanya? Walang gutom ang kanyang tiyan. Wala siyang makain. Wala silang masaing. Ang gagawin niya sa salita ng Diyos, hindi naman niya maintindihan yan na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi pa niya yan maintindihan eh. Kasi nga bata pa siya, milk pang iniinom niyan. Kailangan niya na i-encourage hanggang sa lumago siya, matuto siya, matumatatag ang kayang pananampalataya kay Kristo, na kung ano man ang mga pagsubok sa buhay ay hindi siya mabubuwal sapagkat matatag na ang kanyang pananampalataya. Pero itong mga bago, yung miniminister mo, ini-invite mo na wala na, hindi mo na rin pinansin, hindi mo na rin i-follow up. Kailangan nating i-follow up ang mga ito. Yan ang sinasabi dito. Kailangan nating i-follow up. Kung sino man ang mga ibinigay ng Diyos sa atin, na mga tao, na ipag-pray natin, na pagpapalain natin, na pakinggan natin, sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga prayer request, yun ang ating gagawin. No? So, kung tayo mga nagtatanim, inaaruga natin yan, inaalagaan natin yan, nilalagyan ng fertilizer, nilalagyan ng ganito, nilalagyan ng ganyan, dinidiligan, no? Ganon din ang ating pananampalataya. Ang ating mga pananampalataya ay ating inaalagaan, ninanarish natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig, pagrefleksyon, no? Pag-meditate sa salita ng Diyos araw-araw, pagpupuri sa Kanya sa mga awiting makalangit, ninanarish natin ang ating mga sarili. At kapag ninanarish natin ang ating mga sarili, dapat ay maibahagi rin natin sa ating kapwa itong kabutihan ng Diyos na ating nararanasan. Dahil kung hindi natin maibabahagi itong lahat ng ating mga natutunan, lahat ng ating mga karanasan kay Panginoong Jesucristo, patuloy pa rin sa atin lang, sa atin lang, sa atin lang, ang mangyayari niyan, mga ka-Team Jesus, tayo ay magiging self-righteous. Parang ang tingin natin sa ating mga sarili, tayo lang ang matuwid at ang iba ay hindi. Kasi absorb ng lahat ng mga teachings, mga aral, mga reflection at iba pa.
Pero walang nakakapagbahagi, walang nakaka-experience ba? Walang nagiging, sabihin nating, natuto sa'yo, sa iyong experience. Wala bang nasabihin nating, nakapag-reflect sa buhay nila nang dahil sa buhay mo. Nang dahil sa iyong mga testimony, yan. Kaya nga, ang testimony, mga ka-Team Jesus, ay mahalaga. Kaya nga, ayaw ng demonyo na mag-share tayo ng ating buhay, ng ating testimony. Ayaw niya yun. Sapagkat maaring ang testimony na yan, yun din ang nararanasan ng ibang tao at sa pamamagitan mo na, si ganito, nagganyan siya dati, ganyan, pero tingnan mo, nalampasan niya at ito na siya ngayon. Oo nga no, parang pareho kami ng buhay. Parang pareho kami ng pinagdadaanan ngayon. Hindi nang dahil sa buhay mo, natuto sila. Na nagkaroon sila ng pag-asa na, yes, kagaya ni ganyan, makakaalpas din tayo sa problema nating ito. Makakasurvive, makakaraos din tayo sa problema nating ito. The Lord willing. Kung ang iba ay nagawa nila yan na nakalampas sila, sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin ay makakalampas sa problema nating yan. Hallelujah. See? Kaya kailangan nating mamunga. Kailangan hindi lamang ang mga sarili natin ang ating iisipin. No? Kundi ang iisipin din natin ay ang kapakanan ng iba, lalo na ang kanilang espiritual na buhay. At kung tayo ang ginamit ng Diyos para sa kanilang mga buhay, obligasyon natin yun na i-reach out sila. Obligasyon natin yun na ipagdasal sila. Obligasyon natin yun na i-encourage sila at tulungan sila kung anuman ang resources na ibinigay sa atin ng Diyos. Lord, ito po, I will make this as my offering, as my sacrificial offering. Anong gusto mong gawin ko dito? Kagaya sa amin dito, meron kaming mga sacrificial offering. Maliban sa tithing na ibinigay sa church, meron tayong mga sacrificial offering na ito ibibigay natin dito as the Holy Spirit leads. Ito, ganyan, ipapadala mo yan, ganyan. Yes, Lord. Nang sa ganoon, sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng buhay natin, ma-encourage itong taong ito, mabigyan siya ng pag-asa. Lord, thank you, talagang tunay na ikaw ay buhay, na ikaw ay nakikinig sa mga dasal ng mga taong seryosong tumatawag sa iyo. O di na tumatatag ang kanyang pananampalataya kay Kristo nang dahil sa iyo na ginamit ka ng Diyos. Kung walang magpagamit sa Diyos, halimbawa kami dito, kung hindi kami magpagamit sa Diyos, kung hindi kami magsasakripisyo, may iba na gagamitin ang Diyos para maibahagi ang kanyang salita. May iba na gagamitin ng Diyos para pagpapalain yung mga taong naging matapat sa Kanya. Pero kung hindi namin ginawa yun, we miss the privilege na magamit kami ng Diyos sa Kanyang kaharian. Kung ang mga sarili lang namin, ang iniisip namin, ayaw nga nagbigay, ang laki na kaya niya, no? Tapos, halip na maganito ako, hindi na lang dahil isacrifice natin yun, ganyan natin. Diba? Pero sa pamamagitan ng iyong sakripisyo, dahil sumunod ka kay Kristo, yes, Lord, kung ano man po ang iyong kalooban, nagamit ka ng Panginoon para sa Kanyang kaharian, para sa Kanyang kapurihan, hindi para sa sarili natin, na makilala tayo, na mapurihan tayo, na mapasalamatan tayo ng tao, na ma-acknowledge natin ang kanilang pagtulong. No! Kami ay nagpagamit sa Diyos bilang Kanyang mga tagasunod
bilang kanyang mga alipin, hindi para kami ay makilala, no? Kundi para ang Diyos ay makilala ninyo. Para si Panginoong Hesukristo ang makilala ninyo. Para si Panginoong Hesukristo ang matanggap ninyo bilang Diyos at tagapagligtas ninyo. Para siya ang makilala at hindi kami. Para siya ang mapasalamatan ninyo at hindi kami. Dahil kami ay mga instrumento lang. Kami ay sumusunod lang. O, isacrifice mo yung ano na yan. Yes, Lord. Para bang ang amo mo ba, pag nag-uutos ang amo mo, pwede ka bang magsabi sa, ayoko nga. Pwede mo bang sabihin sa amo mo yan? No. Kami rin, kami ay alipin ng katuwiran. We are the slaves of righteousness. Alipin kami ni Panginoong Hesukristo. Here we are, Lord, send us. So, nagsasabi tayo, yes, Lord, here we are, Lord, send us. Ngayon, ayan, mayroon ka ng love gift. Ang love gift mo ay malaki, 1,300 plus, 1,500. Oh, wow, hindi mo inasahan yan. Ayan, sinabi ng Holy Spirit sa iyo, anak, gusto kong i-share mo yung 500 na yan doon sa taong ito. Bigyan, bilhan mo sila ng groceries. Bilhan mo sila ng pagkain, bigas, ulam. Ipadala mo yan dyan sa kanya na walang nakakaalam. Hindi ka magpost sa Facebook, hindi ka sa kung sino-sino, magkwento ka. Tahimik mong gawin. Tapos sabi mo, Lord, may babayaran pa ako sa tubig, Lord, oy. May babayaran pa ako sa kuryente, Lord. May babayaran pa ako sa itong aking love gift, Lord, ay itinilaga ko ito para bayaran ng aking internet connection. Para bayaran yung ano ko, Lord. Oh. Ano ngayon ang sinabi mo? Yes, Lord, here I am, Lord, send me. Ngayon, pag nang sinabi ng Holy Spirit na gawin mo ito, hindi mo man ginawa. Dahil inuna mo muna sarili mo. O anong sabi sa salita ng Diyos? Hindi lamang, anong sabi dito sa Romans 15, no? Romans 15, verse 2. 1 and 2, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Oh. Para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Hindi lang yung sarili natin na, kasi Lord, kaya nga ikaw, sinabihan ka na ng Holy Spirit na gawin mo yan. Dahil naniniwala ang Holy Spirit sa'yo na kaya mong gawin yan. Kaya mong sundin yan. Yes, Lord. Na kaya mong isurrender ang lahat sa Kanya. Kaya mong isurrender ang iyong finances sa Kanya. Ang buhay mo, lahat-lahat. Kaya sinusubok tayo ng Holy Spirit upang masubok kung mature na ba tayo sa ating pananampalataya kay Kristo? Kung bibitaw na ba tayo sa ating mga takot, sa ating mga inis, sa ating mga galit and forgiveness, sa ating fears and worries, kung kaya na ba natin? Ha? Hindi tayo nabubuhay sa sarili lang natin. Kailangan tayong magkaroon ng bunga. Mamunga tayo at tayo maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos Ama.
Ay, ayoko muna. Halimbawa ako, busy ako sa tax, hindi pa ako tapos. Magising ako ng maaga para mag-tax. Tapos mag-prepare dito sa morning natin, study. O anong oras na, ganyan. No? But you thank you, Lord. Bakit? Here I am, Lord. I give to you everything. My time, my life. Ikaw nang bahala. Wala pa, marami pa akong mga gagawin, Lord. But unahin kita. Yan ang gusto mong gawin ko. Here am I, here I am. Here I am, Lord. Gamitin mo ang aking buhay. Gamitin mo ang boses ko. Ikaw ang bahala sa lahat. No? Isinusuko ko sa iyo ang lahat. Bahala ka, Lord. Tulungan mo ako. Gabayan mo ako. So, pag isinusuko natin ang lahat sa Diyos at sinasabi natin, bahala ka, Lord, we are no longer on our own decision. Hinihintay natin ang small voice na yan na magsasabi sa atin, dito sa puso natin, gawin mo yan. Ganito mo to. Ito, ilagay mo na ganyan. Ito, ipadala mo to. Ito, itong gawin mo. Yes, Lord. Susunod-sunod na lang tayo kahit na maaaring sabihin natin, ayoko nga na ganyan. Wala nang ayoko nga. Wala nang but, wala nang ifs. Paano kung ganyan? Paano kung ganyan? No, no more. Yes, Lord. At maniniwala tayo na dahil sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, may gagawin siya upang mapatatag tayo sa ating pananampalataya. At the same time, yung iba na manghihina sa kanilang pananampalataya, yung iba na walang kaalam-alam kay Kristo, sila ay makilala nila si Kristo dahil sa buhay natin. Dahil sa buhay mo. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa pagbukas mo sa aming mga isipan. Sa pagbukas mo sa aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, kung kami po ay naging makasarili. Nakalimutan namin na hindi kami nabubuhay sa sarili lamang namin. Nakalimutan namin na kami ay mayroong mga obligasyon. Kami ay mayroong papel na ginagampanan sa iyong kaharian dito sa lupa. Upang kami ay maging kapaki-pakinabang. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Kung ang tingin namin ay para lamang sa aming mga sarili, para sa aming kapakanan, para sa aming pamilya, para sa akin, para sa akin, para sa akin. Forgive us, O Lord. Forgive us, Lord Jesus. Salamat sa iyong rebuke. Salamat sa iyong paalala. Salamat sa iyong paalala. Yes, Lord. Hallelujah. Oh. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga salita. Andito kami, Lord. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesucristo. Nalakaran namin ang iyong mga salita. Na andito kami upang maging buhay na patotoo. Living witness na ikaw ay totoong Diyos. Na ikaw ay totoo sa mga pangako. Ikaw ay makapangyarihan. Walang imposible sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa mga taong naniniwala sa iyo. Oh, hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay upang magkaroon kami ng bunga, upang maraming harvest, upang maraming maaani
na mga kaluluwa para sa iyong kaharian. Lord, gamitin mo kami. Anumang meron kami, anumang meron na ibinigay mo sa amin, anumang resources meron kami, anumang giftings meron kami na ibinigay niyo sa amin. Lord, here we are, Lord. Remind us of those. Ipaalala mo sa amin ang lahat ng mga ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay maging pagpapala sa iba, Lord, hindi man financial, maaaring sa ibang bagay, maaaring sa aming mga skills, sa aming mga karunungan, na makapagbahagi kami ng libre, Lord, sa mga taong nangangailangan nito. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po. Pagpapalain mo ang bawat isang nandito sa iyong live. Pagpapalain mo ang mga taong nag-spend ng kanilang oras upang ipakinggan ang iyong mga salita. Pagpapalain mo ang mga taong ang ginamit nila ang kanilang mga resources, ang kanilang mga katawan, upang sa ganoon ay magbahagi ng iyong mga salita. Magbahagi ng iyong kaligtasan, Panginoon Kristo. Tulungan mo ang bawat isa. At pagpapalain mo ang bawat isa, anuman po ang kanilang mga kahilingan, mga dasal. Ikaw po ang magpupuno nito, ikaw po ang sasagot ayon sa iyong tamang panahon. Maraming salamat po, Panginoon Kristo. Pinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Rebuke is real. Ayan ang rebuke, mga ka-Team Jesus. Kaya, kailangan na tayo ay gamitin natin ang ating mga buhay upang sa ganoon ay maraming ma-encourage at maraming makakilala kay Panginoong Jesucristo, hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi para sa kapurihan ng Diyos Ama. Dahil tayong lahat ay, anong sabi doon sa Team Jesus group chat? Workers in the vineyard of God. O di kung workers tayo sa vineyard of God, asa na ang ating mga, ang ating mga tinanim? Ano ang mga bunga natin kung workers tayo sa vineyard ng Diyos, ni Panginoong Jesucristo? So, kailangan tayong gamitin natin, hindi lang tayo puro dada, hindi tayo puro chika, puro chismis, hindi puro, kanta-kanta dire, mag-video okay, mag-karaoke. Pero pagdating sa pagbahagi ng salita ng Diyos, tamimi. Hindi makapagsalita. No. Kaya nga mga ka-Team Jesus, kailangan nga natin ang water baptism. Kailangan natin ang baptism of fire nang sa ganoon ang ating mas mapatatag tayo at kapag ang banal na espiritu ay nasa atin, na ang anointing ng banal na espiritu ay nasa atin, wala na, hindi na tayo nahihiya, hindi na natin iisipin kung anong iisipin ng iba, hindi na tayo nag-iisip kung anong sasabihin ng iba, kung anong ganyan-ganyan, wala na, dahil we are already been sealed by the blood of Jesus, at ang nangingimbabaw na sa ating mga buhay ay ang presensya ng banal na espiritu at siya na ang gumagalaw, kaya tayo susunod-sunod lang tayo. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Okay po. Okay po. Ganon na lang ang gagawin natin. Wala na, mamamatay na yung ating likas na makasalanang na katawan na yun ang gustong mag-rebuild. No? So, hanggang sa muli. Rebuke is real. Jesus loves us. Bye-bye.